الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركatuh. At welcome po Islam muli sa ating programang My Journey to Islam. At alhamdulillah, meron lang po isa tayong kapatid, alhamdulillah, na kung saan ay ikikwento niya ang kanyang buhay. Paano nalaman o nakita ang kagandahan ng pananampalatayang ito. Walang iba kundi ang pananampalatayang Islam. At huwag na po natin patagalin pa ang ating mahal na kapatid na walang iba kundi si Brother Jake. Masya Allah. Salam kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta ka naman? Alhamdulillah po Kumusta ang Ustad. pakiramdam? Okay Maganda po, lang? okey po. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Una sa lahat, kapatid, no, Brother Jake, can you please introduce yourself muna para malaman, makilala ka namin, okay? At taga saan, ano yung religion na meron ka before? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ako nga pala si Gerald Jake Jaji at ako po ay nakatira sa Bukana Trading Boulevard. Dito lang sa Davao. Opo, Ustad. Sige. At dati nung ako pa ay bata ay yung religion ko po is hindi ko po sure dahil hindi ako tiyak. So bakit? Dahil yung nanay ko po is Catholic, then yung tatay ko po is Muslim from Tausug tribe. Okay. So dati ako ay kumbaga hindi ako sure kung ano yung pipiliin ko na relihiyon. Ang nalaman ko lang dati is maging mabuti ka at hanapin mo yung magpapasaya sa'yo at magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Alhamdulillah. At sa Islam ko lamang ito nahanap ng pagkaraan nung inaral ko ang Islam, nung nakikinig ako ng online video way back nung pandemic time lamang po. Bago lang. Opo. Masya Allah. Kung naalala ko mga 2023 o mga dyan since 2020 pandemic time po. Bali, yun yung parang dahilan, no? Nung nagkaroon ng pandemic na inaral mo. Opo. Ano ba talaga? Parang binabalansi mo ngayon. Okay? Yung Islam Opo. sa Roman Catholic, halimbawa, okay? Binabalansi mo kung saan ka, ika nga, o saan pupunta, no? Kasi sa murang edad na yon, maganda yun kasi kahit papaano, no? Sinisik mo na yung, kumbaga, yung totoo, no? Alhamdulillah. And then, yun nga, magandang tanong, bro. Kailan, paano mo unang nakilalang Islam? Doon nga sa sinabi natin kanina. Sabi mo sa YouTube, nanonood ka ng mga online videos. Sa pinagmulan din po ng tatay. Okay. Kasi, Tausug nga. Opo. Oo nga kasi unang dumating yung mga raha, mga dato sa kanila. Masya Allah. Okay. Ngayon, alhamdulillah, and then sa mga bagay na yon, kailan ka nakapag-decide na yakapin talaga ang Islam? Kumbaga sa Islam ka na talaga. Alhamdulillah, nung pagkaalala ko po is time nung pandemic na kung saan gusto ko piliin yung religion na dapat kong piliin ko talaga. Kasi dati nahihirapan ako. So ang ginawa ko is nung pandemic time is online. Inaral ko yung Islam at yung religion ng nanay ko sa pamamagitan ng panonood ng mga comparative religion. Wow, ng Masya Allah. ano yung kaibahan ng paniniwalang Christianity at Islam. Ngunit nung pinag-aralan ko na yung dalawang relihiyon, dito ko mas nauunawaan kung ano yung katotohanan. Napagtimbang mo ngayon. Opo. At Yun po. medyo mabigat-bigat dito sa kabila sa Islam. Mas mabigat. Then, sa Islam ko nahanap yung mga bagay na kompletong pamamaraan ng pamumuhay natin dito sa mundo. Which is sa Islam lamang po matuturo. Naituturo at magandang mga halimbawa, mga aral. po. Masya Allah. Bali doon ka, yumakap ka ng Islam. Bali, nagsyahada ka na nun. Nung malaman mo, napagtimbang mo, okay pala.
no, pinag-aralan mo, comparative religion. Maganda to kasi may mga online ngayon. Opo. Alhamdulillah, mga kapatid tayo diyan, mga debater na yung mga kapatid natin. Actually, ngayon tinitimbang mo, tinitingnan mo kung sino mas ika ngayon, mabigat ba talaga yung Mabigat. aral. Mas Yung may sense, yes, kumbaga. may buhay ika, ano? Na maganda, alhamdulillah. At doon, nung malaman mo na eto na palang Islam, bali nakapag-decide ka na na yakapin na talagang Islam, no? Opo, Ustad. Subhanallah. Nag-Muslim ka at that time. Muslim. Mga anong year 'yon? Way back 2023 sa pagkakaalam ko po. Oh, mashallah. Now, ano yung nagbigay kumbaga sa aral ng Islam, no? Kasi napakaraming mga aral ng Islam, of course. Ano yung nagbigay sa'yo ng isang, kumbaga hindi mo makakalimutan, napakagandang aral na nakita mo sa Islam? Alhamdulillah, sa Islam, dito ko nakita yung kapanatagan sa puso. Kapanatagan ng puso, no? At kagaya ng ating nabanggit kanina, yung kumpletong pamumuhay natin dito sa mundo na O tinuturo yung kahit paano ka makitungo sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, especially sa ating mga magulang. mashallah, tama. Alhamdulillah. At maganda 'no, ito yung mga aral. Ano pa mga, kumbaga specific na isa pang aral ng Islam na yung parang nagbigay talaga sa'yo ng motivation na talagang nagpatatag sa'yo sa iyong pananampalataya? Mga gawain halimbawa, mga gawaing pagsamba sa Islam, ano ba yung mga nakita mo pa? Alhamdulillah, ito yung pinakamahalaga sa akin, ito yung natutunan ko ay yung sala na Ah, tinuturo sa Islam. okey. Wala ito siyempre Ito sa yun. mga iba, eh. Siyempre sa mga kababayan natin, yung sala kasi iba, eh, yung prayer nila, iba rin yung prayer natin. Ano yung kaiba ng prayer sa Islam? Na Sa, nararamdaman mo? sa Islam po, tinuturo yung 5 times daily prayer Mhm, na kung saan gigising ka sa unang prayer before mag-sunrise. mhm. Doon po. Then, sa pamamagitan na iyon, mapapasalamatan mo ang dakilang tagapaglikha sa mga biyaya nung ikaw ay natulog at Hmm, nagising ka mhm. at nakapagdarasal ka sa kanya at nagpapasalamat. Yun ang Masya Salatul Fajr at may iba pang mga pagsamba o prayers sa pananampalatayang Islam na tinuro at obligado sa atin mga Muslim. Mashallah, maganda. Ibig sabihin nun, isa sa mga nakita mo, kagandahan ng Islam, mga pamamaraan, naantig ka ba, nagbigay sa'yo ng interest talaga, yung sala, Opo. no? Maganda rin, no? Kasi iba yung pagdadasal, eh. Kung titignan naman natin sa mga scriptures, yung mga ano, even Jesus Christ himself nagdadasal, Yes. sa mga propeta nagdadasal sila, at ang pagdarasal nila is nagpapatira pa. Opo. Yung you're bowed down to your God, to your Creator. Binababa mo yung sarili mo sa Kanya. At ito yung nagbibigay, maraming mga kapatid tayo nang dahil dito bro, dahil sa sala, alhamdulillah, ang dami yumakap ng Islam. Alhamdulillah. Subhanallah. Naramdaman mo ba yung sarap ng feeling mo nung nagsusujud ka, di Opo. ba? Nagpapatira pa ka? Anong feeling? Ang feeling ng nagsujud ay alhamdulillah, magaan sa kalooban. Mm. Parang yung mga anxiety mo, stress, depression ay parang nawala dahil sa pagsujud mo sa dakilang tagapaglikha at ah, bilang pagpapakumbaba sa kanya. Kaya nga Alhamdulillah. maganda kapatid 'no, sa mga kababayan natin alhamdulillah, yung pagdarasal po na sinabi ng ating mahal na kapatid, siya rin pong pagdarasal na ginawa ng lahat ng mga propeta. Even Jesus Christ himself, nagdadasal po siya, nagpapatira pa po siya. At ito yung magkakaroon ka ng kapanatagan ng puso't isipan. 'Pag once na ginawa mo 'yan, mafi-feel mo na may creator, may Meron. tagapaglikha na nangangalaga sa'yo, subhanallah. Yung yakapin mong Islam, ano yun, siyempre may mga kaibigan ka, that before na hindi pa Muslim, of course may family sa side mo, sa mama Opo. mo. Ano yung kumbaga mga challenge na naano mo sa kanila? Ano yung tugon nila nung ikaw ay nag-Muslim, mga kaibigan mo, kakilala mo? Alhamdulillah actually, ah, nung natandaan ko pa, nung way back nung Hmm, 2023 ay pinag-aralan ko yung Islam sa pamamagitan ng mga debate, mhm, comparative religion mhm. sa Christianity at Islam. Noon, after that, pinag-aralan ko yung unang-una yung sala na kung saan nag-start ako magsambayang sa aming bahay or sala, magdarasal. Nakita Nakita ko, ngayon ng pamilya mo. hmm. Paano nila ito tinugunan? Anong sinabi nila nung makita ka nagdadasal sa bahay ninyo? Parang nagulat po sila ustad Mhm, dahil kasi alam nila na sa Islam nagtuturo ng ano, pagdarasal. Ngunit
parang bago sa kanilang paningin dahil Exactly. Tama, correct. nagpapakumbaba tayo Mm. sa pamamagitan ng pagpapatira pa Dun mismo sa kanila, mm, dun ka nagdasal. doon sa bahay namin. Nakita nila, Alhamdulillah. subhanallah. May naalala ko niyan, isang sister din, subhanallah, sinabi niya, mga parents niya hindi Muslim, gusto niya daw mag-Muslim. Pag-uwi niya ng bahay, anong ginawa niya? Nakabelo na siya. Nakabelo. Nung makita siya ng magulang niya, nagtaka siya. Nagtaka yung parents niya, bakit gano'n? Sabi niya, "Ma, gusto ko mag-Muslim. Gusto ko na yakapin ng Islam." At then, alam mo ba, sabi ng mama niya, "Mas gusto ko sa'yo yan, anak. Bakit? Nakabalot ka na." Unlike Mashallah. before kasi, before and after, makita mo naman, wala siya eh. Kumbaga, base niya, okay, open lang, walang problema. Pero pag sa Islam kasi, of course, napapangalagaan yung mga kababaihan. Tulad ni Mama Mary, nakabelo. Maganda yung mashallah, maganda yung mga ano mo. Bali, nagtaka sila nung makita ka Mm, ng sala. May opo. mga kapatid ka ba? Kaibigan, kakilala? Anong sinabi pa nila sa'yo? Firstly sa ano ko, sa mga magulang Mm. dahil nakita nila yung Islam na inaaral ko tapos isinasabuhay yung mga turo nito. Mhm. At saka mga kaibigan naman po, alhamdulillah, dati meron na, sa pagkaalala ko yung mga kaibigan ko dati is pure mga hindi mga Muslim or let's say mga Christian. At bihira lang ako magkakaibigan ng mga ano Muslim Oh, dahil kasi siyempre, oo, tatakot ka eh. natatakot. Oo. At alhamdulillah, nung pinag-aralan ko yung Islam, dito ako mas lumapit sa mga Muslim. Mm. Aha. Dahil yung mga Mas lalo mo silang mm, nakilala ngayon? opo. Kasi Mhm. sa pagkakala ko dati, gaya ng naturo ng aking mga magulang, sa side ng nanay ko, which is mga Catholic or Christian, at sa mga kapitbahay, sabi nila yung mga Muslim ay masasamang tao. Mhm. Ngunit kung ating tignan yung turo ng Islam at yung mga taong nagsasabuhay nito ay makikilala natin kung ano talaga yung turo ng Islam sa pamamagitan ng ano, pakikipagsama sa kanila at makita mismo ng ating masaksiyan mismo ng ating mga mata na ang mga Muslim ay mabubuti. Alhamdulillah. Of course, ang Islam naman kung titignan natin napakaganda 'no, kung paano itinuro lahat, way of life, alhamdulillah. Kapatid bro 'no, of course sa Islam ka na, talagang naging matatag ka na sa Islam, naging Muslim ka na talaga. Ano yung mga challenges of course sa buhay na meron ka before at paano mo ito na-overcome 'no? Paano mo ito nalagpasan yung mga problema sa buhay? Of course, hindi natin masabi 'no, kasi tayo lahat dumarating ang mga pagsubok. Paano mo nalagpasan ang mga bagay na 'yan? Ano yung Al mga naano mo sa Islam, mga challenges? Alhamdulillah sa tulong at awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nalampasan ko yung mga challenges sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nung nagsimula akong mag-aral ng Islam at nagdarasal ng Mhm, 5 beses sa isang araw, mhm. dito ako mas naging panatag sa aking relihiyon at mas naging, mas naging mabuti na kung saan sa dati, ako ay sumasama lamang sa yung mga aral ng mga hindi mga Muslim, which Mhm. is yung Bible study, Ah, opo. Then mm, after that, nakita ng mga tao sa akin is parang nagbago na ako, mhm. na nakita nila ako na parang nakasuot Ah, na ng mga kimon, oo nga, yung kasi mga ganito. at that time hindi ka pa masyado ano sa Islam, Hmm, bale nagba-Bible study ka pa, opo, nag-aaral kayo ng Biblia, pinag-aaralan niyo yung Biblia, then parang na-transform, nabago lahat, nabago 'no? lahat. Subhanallah, Okey, subhanallah. Kaya napakaganda nito, yung kapatid natin kabataan pa lang sa mga Mm, edad 19 years old 19 'no, years old, opo. batang-bata, mashallah. At ito nag-aaral, nagse-seek ng knowledge 'no. Now, ano yung pagbabago napansin mo ngayon sa lifestyle na meron ka ngayon? Before and after, ano yung mga pagbabago na nakita mo sa pag-uugali o sa pag-iisip ngayon, isa ka ng Muslim, unlike before, ano yung mga pagbabago ngayon na meron ka? Alhamdulillah, marami po. Mhm. Isa na dito yung Yes. isipin mo yung lahat ng bagay ay itinakda sa'yo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mhm. Kumbaga sa pananampalatayang Islam ay naniniwala tayo na sa paniniwala natin is nandito yung qadar, yung ano yung mga sinapit natin, Destiny. destiny, Mm. mabuti man or masama. Tadhana, At sa Islam marami akong natutunan, Mhm. maraming nagbago sa akin. Unang-una dito yung pag-uugali, na kung Wow. saan dati ako ay tahimik,
Ngunit sa Islam pala ay mas binigyang, kumbaga, aral ang iyong pagtatahimik, Ustad. Of course. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad, ah, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Masya Na Allah. sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ay magsalita ng kabutihan o di kaya tumahimik na lamang. Kung Yun walang ang masabi, kung opo, walang masabi maganda, mas na mainam, mainam better na for you. tahimik. Yes. Mhm. Yun pala yung isang, kumbaga, gabay pala sa akin dati na Mhm. bilang isang quiet person, kumbaga. Mhm. Mhm. Sa Islam pala mas binigyan ng, kumbaga, emphasize Yes. at may isa sa buhay mo talaga for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ito yung unlike before kasi tahimik ka lang, Tahimik. parang hindi kayo nakikipaghalubilo. Pero ngayon makikita mo, no? Lahat na. Ngayon, Masya Allah, nag-aaral ka na siguro. Nag-aaral ka ngayon, alhamdulillah. At ngayon, may mga kasama ka na. Kasama ng jama, nagdadasal ka sa mosque o sa masjid, Masya Allah. Kaya napakagandang ano yung kapatid, no? Naalala ko kapatid mo, Brother Jake, alhamdulillah, sa mga sahabi, si Mus'ab bin Umair, sa kabila ng kabataan, subhanallah, kumbaga nasa rich family, no? Mayaman, may kayang magulang. At the time sa Makkah, pamilya ng kung saan siya yung pinaka well-known, no? Bata, magandang pananamit, mga magagarang damit, at ganun din yung pabango. Ang gaganda. Batid ng mga tao pag once na may amoy na may mabango diyan, kilala nila kung saan si Mus'ab na yun, bin Umair. Mm. Pero nung malaman niyang Islam, tulad mo, malaman niyang Islam at narinig yung salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay niyakap niya ito. Naging Muslim siya. Alhamdulillah. At nung mabatid ng magulang niyang bagay na yan, as in subhanallah, matindi ang torture sa kanya, no? Pinigilan siya ng lahat. Everything, stop sa kanya. Kumbaga sa atin, yung allowance, wala ka ng allowance ngayon. Wala sa kanya, wala sa kanya lahat. Sa kabila ng pagpapahirap sa kanya. Subhanallah, dating well-known, kilalang bata ng bata na yon bilang as in upside down, kumbaga very poor. At that time, nung siya ay namatay na, subhanallah, nung tatakpan na yung bangkay niya, pag tinakpan ng ulo, nakikita yung paa. Pag tinakpan namin pa, kita yung ulo. Subhanallah, tingnan mo. Hindi niya pinagpalit yung Islam na nakita niya na, kumbaga, naunawahan niya yung aral, nakita niya yung tama, pinanghawakan niya yun. Hindi niya ipinagpalit sa mga makamundong bagay. Subhanallah. Subhanallah. At yun yung nakita ko sa iyo, kabataan mo ngayon, nakikita mo na nag-aaral ka, nagsisikap ka ngayon, alhamdulillah, maganda yan bilang kabataan. Para may pakita natin, especially sa mga non-Muslim, ang kagandahan ng ating pananampalataya. Ipakita mo, pagbutin. Kaya, any advice, especially sa mga viewers natin, ano may mapapayo mo sa kanila? Ito, okay, dito tayo, Masya, camera natin. Alhamdulillah, isang napakalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay tayo na Mhm. maging kabilang o nagabayan sa Mhm. pananampalatayang Islam, na kung saan ito lamang ang reliyon ng katotohanan at bilang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumpletong pamamaraan. Gaya ng ating nabanggit kanina, dati akong nag-aaral ng Christianity na sinabi ni Jesus na hanapin mo yung katotohanan at yung katotohanan ang yung Siya magpapalaya siyang sa'yo. magpapalaya sa iyo. So dito sa Islam, dapat alamin natin na ang Islam lamang ang tanging reliyon na sinamba ng lahat ng mga propeta. Mula kay Adam hanggang sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang maipapayo ko ay wag nating hayaan na ang ibang tao ay makakahadlang sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating pagsasaliksik ng kaalaman, sa paggawa ng mabuti, dahil ang tanging hangad natin ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay kanyang may pasok sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang kaisahan at pagsasagawa ng mabuti, at ito ang tunay na kaligtasan natin dito sa mundo. At alhamdulillah, isa itong napakagandang maipapayo ko para sa atin na mga bago pa sa Islam, bagong yakap, na kagaya ng ating nabanggit kanina, wag nating hayaan
o yung ibang tao sa atin na magsasabi or pagsabihan tayo na nag-Muslim na pala siya, dapat tayong maging matatag, mapanatag sa ating relihiyon na ating pinanghawakan at ating pinasok. Ito Mashallah. lamang yung katotohanan at kaligtasan natin dito sa dunya at akhirah po. Mashallah. Maraming salamat kapatid na Jake. Alhamdulillah, yun po, no? Ang kahit pa paano maikling buhay, talambuhay ng ating mahal kapatid na si Jake. Alhamdulillah, nanay niya, hindi Muslim, tatay niya Muslim. Kaya sinabi niya kaganina, while nag-usap kami, sabi niya, half Muslim ako eh. Saan ba ako half Muslim? May dugong Muslim, whatever. Ang Islam po, hindi po ito mamana, hindi po ito nakukuha sa dugo. Alhamdulillah. Ito po yung nakukuha sa paniniwala sa kaisan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pananalig sa Kanya at paggawa kung ano may pinag-uutos niya at pag-iwas sa anumang kanya mga ipinagbabawal. Kaya sa aking mga kababayan na wala pa po sa pananampalatayang Islam, halina ating alamin ang Islam. Aralin natin ang Islam. Tignan natin ang Islam sa mga aral, mga turo na ito. At hindi sa mga individual na gumagawa ng kung saan ay taliwas sa aral ng Islam. Alamin natin ang katotohanan patungkol sa pananampalatayang ito. Imagine, sa murang edad ng batang ito si Brother Jake, 19 years old. Marami pa dyan mga mas kabataan na kung saan ay may malaya silang yakapin ang katotohanan patungkol sa Islam. At walang sapilitan, of course. Hindi pinipilit ang ninuman. Walang sapilitan sa pananampalataya. Sayo, akin ang akin. Ngunit ang amin dito, para educate ang bawat isa kung anong merong aral ng Islam. Sapagkat ang aral nito ay ang kapayapaan, ang pagkakaroon mo ng kaligtasan sa mundong ito, sa libingin mo at sa kabilang buhay. Kaya alhamdulillah, maraming salamat kapatid na Jake. Sa lahat ng mga viewers natin ngayong gabing ito, jazakumullah khair. Dalangin ko sa Panginoon nawa ay pagkaloob sa atin ang kapanatagan ng puso't Allahumma isipan. amin. Gabayan niya nawa tayo at ipakita sa atin ang katotohanan. At ito ang ating matahak at ipakita sa atin ang kamalian ng sa ganun. Ito ay ating maiwasan. Tanging hangad namin, ang bawat isa ay magtagumpay sa mundong ito, sa libingan natin at sa kabilang buhay. At ito po ang inyong programang My Journey to Islam. Maraming salamat sa kay masugid or di kaya mahusay na pakikinig, no? Sa ating ikang maikling kwento kasama ang ating kapatid na Jake. Hanggang dito na muli, no? Maraming salamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat kapatid, ha? Alhamdulillah. Mashallah. Shukran Thank you. po. Mashallah.